amigos y amigas. Early on, we discussed in our blogs how former First Lady Imelda Marcos ordered the Philippine Airlines jet transporting her from Rome to New York and then to the Philippines. She ordered the pilots to return back to Rome simply because she forgot to buy cheese. At nag-report din po tayo, keso. At nag-report din po tayo na paano ginamit niya yung Philippine Airlines. Kasi sa past vlog, sinabi rin natin paano yung first family at cronies nila na take over yung PAL without paying the previous owner. Kasi martial law sino ba naman papalag sa kanila. So, we also reported how Imelda flew in sand from Australia. Buhangin po para lang mapapaganda yung isa sa mga resorts niya dahil may darating mga royal family at Hollywood. Kasosyal mga kanya, kaibigan niya, socialites, fellow international socialites, bibisita sa resort niya at bahay. Pagkatapos po, nireport rin natin paano sa birthday ni Irene, sa wedding ni Irene Marcos, kung saan ginasta yung gobyerno ng 10 million dollars in the 1980s para lang gawin na parang talunin yung si Prince Charles at saka si Prince Diana sa wedding of the century. So kinonvert nila yung isang town ni Imelda para lang ancestral place niya na para lang gawin i-convert ito into a Spanish era town, and then yung karuwahe at kabayo were flown in from Morocco at saka yung karuwahe from Austria. So, ganun sila kayaman po. Ganun tayo kayaman kasi pera natin yun. Kasama yun sa 27 billion dollars na utang na iniwan sa atin ni Marcos na babayaran natin hanggang year 2025. Kaya hindi umangat ang Pilipinas. Hanggang ngayon, bayad ng bayad utang lang. Kaya wala tayo gaano subway, wala tayo sa mga subway trains na marami, or wala pa tayong subway train, ginagawa pa lang. So, wala rin tayo mga malalawak na underground highway, ganoon, wala. So, hindi pareho sa mga Asian countries at European and American countries. So, North American countries like Canada, South America, and US. So, ni-report rin po natin paano si President Duterte ay kaisa-isang presidente ng Pilipinas after Marcos na bumili ng jet nagkakahalaga 2 to 3 billion pesos jet. Kaya yun nakikita nyo parati nila pinopost ni Senator Bongo sa Facebook na lumilipat sila. Hindi naman sila bumibisita sa mga biktima ng mga sakuna, mga earthquake, mga volcanic eruption, Marawi, kung ano-ano. Kuwan lang nila. Parang nagpapasya lang sila sa ere, tinitingnan, ganoon, doon, ganoon. Ganoon lang, hindi sila buwababa hanggang sa kwan lang sila, nasa loob lang ng air condition at magandang upuan ng jet plane. So, meron pala po sumusunod sa mga hapag nila. Siyempre, hindi naman malayo. Like father, like daughter. At ngayon po, ito po, pinupuktakti ng criticism si President, newly elected Vice President Sara Duterte. Dahil siya po mismo inamin po na tilay araw-araw siya nakakauwi sa Davao using the presidential chopper. At ito minsan po kung hindi ka talaga sensitibo sa feeling ng tao at medyo may pagkamayabang pagka rin, ikaw mismo magpo-post ng mga bagay-bagay na magagalit ang tao.
Kasi ngayon nga po, hirap na hirap ang tao. Hirap na hirap. Hindi lang golden age tayo ngayon. Kasi second golden age kasi first the golden age ng Pilipinas yung naghihirap tayo lahat, walang rice, walang mabili ng mga bagay, mamahalin yung mga bagay. No, na-experience natin po yun. Kasama na si Vlogcaster nung time ni President Marcos. Ngayon nagka-golden age, second golden age tayo kasi mahal ang bigas, mahal ang manok, mahal ang gatas, mahal ang sugar, mahal ang lahat-lahat mahal. Lahat-lahat mahal. Kasama na yung rice per kilo na hindi talaga bababa sa 20 per kilo. So hirap na hirap po. Kahit saan ka magtanong, hirap na hirap. Mayaman, mahirap, nagrereklamo. Lalo na yung mahirap. Pero sa panahon ganito po, nakuha pa ni Sara na mag-post at magyabang na nandun siya sa isang helicopter, yung nasa 25th Presidential Airlift Wing of the Philippine Air Force. At mind you po, karamihan ng mga helicopter natin at eroplano donated pa naman ng Amerika. Pagkatapos, nag-greet siya kay President Marcos Jr. on his birthday nung September 30 on her Facebook page. And then, sabi niya, thank you for putting, itong quote niya sa Facebook page niya, thank you for putting a premium on the desire of a more working mother to be present in her children's lives. Sabi niya sa birthday message niya. And then sabi niya, I wish God's favor upon you as you celebrate your birthday. And pray that you are given the strength and wisdom for the difficult road ahead. Ganon na. So, yung post niya po, nakakwan sa kanya mismo sa Inday Sara Duterte Facebook post. Siguro pwede nyo ito i-check. Na nagkakwan siya po, naka 12,000 comments, 3,300 shares, ganon. At ito lang po ang masakit po. Karamihan po, marami po nag-react. Yung iba nag-react na so touching daw, family, kwan daw siya, yung very responsible, loving mother, ganon. Pero marami nagalit. At marami mga commenters nagalit dahil ang gamit po dito yung taxes natin. If I'm not mistaken, meron nagsabi noon yung aviation fuel ata po, that was about 10 to 15 years ago, yung aviation fuel costs 10 to 20,000 per hour. Pero ngayon po siguro yun baka mga 30,000 or 40,000 per hour na, kasi ibibilang nyo po yan yung syempre yung mga equipment po na ginagamit sa helicopter or jet plane. Hindi po tayo pareho sa kotse na sasabihin natin kahit yung kotse 5 years okay yung walang sira, 10 years, and then kung 20 years, 30 years pwede mo pagamitin. Pero sa chopper po, sa helicopter, kailangan kung sabihin dapat 5 years lang itong pyesa, dapat 5 years lang yan. Papalitan mo na yan after 5 years. So, after hindi po, yung hour ng gamit na ginamit mo doon. Kahit hindi pa siya before pa siya umabot ng sabihin natin 5,000 flying hours, kasi flying hours po ang basis para pagpalit ng pyesa. Binibilang po nila yan, ilang flying hours. Pareho sa kotse yung milyahe. Pero dito po, unlike sa kotse, pwede sabihin, ay tumirik tayo, tigil muna tayo sa tabi ng highway. Itong helicopter po, hindi pwede sabihin, ay ma'am, nasira yung rotor natin, akyat muna namin, ayusin namin. Hindi, palitan mo na ito. So the more gagamitin yan, the more gastos sa gobyerno ng Pilipinas. Kung araw-araw mo gamitin yan, mas mabibilis yung flying hours time yan. At palit tayo. At madali, konti-konti na lang yung helicopter natin, madali pa maging kwan yan, maging
madaling ma-outlive niya yung usefulness niya. Madaling tumanda in a simple way of saying it. The usage po may increase, magiging mas mabilis siya magamit at hindi magtagal bibili ulit tayo ng panibagong helicopter. So kaya po ito yung mga ilang comments po ng mga commenter sa page na yun. Sabi pa ni market analyst John Paul Tanyag, this is where our taxes go. Sabi rin ni isang Twitter commenter, sa Twitter naman ito, that's people's money. Dapat sa Pilipino siya magpasalamat. Tama rin naman. Sabi pa nung isa, I paid for that. You're welcome. So sabi nung isa, commenter, hindi si Marcos ang nagbayad yan. Taong bayan nagbabayad yan. Ako nagbayad yan. Dapat sa akin ka magpasalamat. Tama rin naman. Sa atin po siya dapat magpasalamat. So, ito po, kaya po, ang masasabi po natin dito, tama po itong concerns ng mga commenters po. Kasi sa panahon ngayon, dapat maging sensitive si Sara sa paghihirap ng mga tao. Ito, humihingi pa siya at na-approve ng Congress today in 7 minutes, na-approve yung committee ng Congress ng Appropriations Committee. In 7 minutes, dati yan may mga debate pa, may mga mag-object pa. Ito daw in due respect kay Sara, in-approve po yung 2.3 billion budget ng Office of the Vice President. 500 million doon confidential fund. First Vice President na bibigyan ng confidential fund. At mind you, sa time ni BP Robredo, at yung mga before sa kanya, si kay BP Robredo 700 million lang ang budget. Yung iba mga dati pa mga nung hindi pa masyadong naging mahal yung mga bagay-bagay, yung iba mga Vice President, mga 400 to 500 million ang budget. So, syempre, tumaas na mga bagay-bagay, naging 700 million. So, times 3 ang taas ng budget ni Sara. So, siguro kasama na doon yung aviation fuel sa helicopter. Dahil pinapalabas niya dito, may panahon pa siya na araw-araw umuwi sa mga anak niya. Ibig sabihin, baka dinadala siya ng helicopter sa bahay ng anak, sa bahay nila, baka sa Davao pa, or kung meron sila bahay dito sa Manila, sa bahay niya sa Manila. So, this is very unfair po. Either umuwi siya sa Davao or dito lang sa Manila. This is very unfair kasi tayo po, we are a poor country. At lahat po tayo naghihirap sa traffic. So, ibig sabihin nito, hindi niya kaya pahirapan sa traffic kahit marami siya mga hagat, marami siya mga security, marami siya mga yung motorcycle na umi-escort sa kanya na mga Howie boys. So this is too much po. Pinapakita na itong gobyerno po both from Marcos side, from the Marcoses and Duterte side, they really have no heart for the Filipino people. No concern for the suffering Filipino people. So ito po, this is the reality. This is the shocking reality ngayon that paki-share na lang po itong post, mag-ingay po tayo and kayo sa Davao, bantayan nyo kung talagang umuwi helicopter ba ang gamit niya pauwi dyan or kung saan man. Pero dapat lahat tayo pantay-pantay. Dapat kung hindi man malayo lugar, reachable by vehicles, magkwan ka. You be one with the people, BP Sara. Maawa ka sa tao, you be one with the people. You put yourself in the side of the people na kagaya ng lahat, nahihirapan sa traffic araw-araw. So ito lang po, please ikalat ito to as many people as possible, and then mag-join po tayo dito sa umaangal na kasi very expensive po talaga
ang pagme-maintain ng helicopter at yung aviation fuel, pati mga piloto, ang taas-taas ng mga bayad ng mga ito, kahit sa gobyerno, pero mataas din ang bayad nito dahil hindi po ordinaryo ang trabaho nila. So yes, thank you very much for watching, and don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel, and see you in my next vlog.